Si Javid Iqbal ay ginulat ng bansang Pakistan dahil sa kakaibang estilo ng kanyang krimen. Ang kanyang naging misyon, 100 mga kabataang lalaki ang kanyang papatayin. Pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon, ay handa na umano siyang mamatay. Ang ating kwento ay magsisimula noong December 1999 nang makatanggap ang mga otoridad at chief editor ng Lahore newspaper sa bansang Pakistan ng sulat galing sa isang anonymous sender. Nang buksan nila ito at basahin ay nagulat sila sa nilalaman ng sulat. Isa pala itong confession letter na galing sa isang serial killer. Ang kanyang pag-amin na ginasa niya at pinatay ang 100 kabataang lalaki na mula edad 6 hanggang 16 na taong gulang. Para maitago ang ebidensya sa mga krimen ay pinagputol-putol niya ang mga bangkay at nilubog sa drum ng asido para tunawin. Ang hindi nalusaw ng mga labi at asido ay tinatapon niya sa Ravi River, kasama sa sulat ang eksaktong address ng bahay kung saan nila matatagpuan ang marami pang ebidensya. Sa pagtatapos ng sulat ay ang mensaheng magpapakamatay ito sa Ravi River dahil tapos na umano ang kanyang misyon. Ang naturang sulat ay pumukaw sa atensyon ng mga otoridad kung kaya't dali-dali nilang pinuntahan kasama ang mga reporter ang address ng bahay para makumpirma kung may katotohanan ang nasabing sulat. Pagdating nila sa naturang bahay ay nakasarado ang pinto kung kaya't sa pilit na nilang sinira at pabukas ay nakalanghap sila ng hindi maipaliwanag na amoy. Tumambad sa kanila ang mga bakas ng natuyong dugo sa sahig at dingding ng bahay. Nakakita din sila ng kadena na pinaghihinalaang ginagamit ng killer sa kanyang mga naging biktima. Sa patuloy na paghulughog ay natugpuan nila ang maraming mga litrato ng mga kabataang lalaki na nakabalot sa plastik at may nakasulat na kumpletong pangalan, edad at araw ng pagkamatay ng mga ito. Marami din silang nakita mga damit at sapatos na gamit ng mga biktima na kalaunan ay nakilala ng mga magulang ng nawawalang kabataan. Nakakita din sila sa naturang bahay na 2 plastic drum ng asido na may laman pang mga labi ng mga tao na hindi na-dissolve. Ayon sa mga pulis ay sinadya ito ng sospek para maging patunay na totoo ang laman ng kanyang sulat. 4 na kabataang lalaki ang nadakip ng mga kapulisan na nakatara din sa mismong bahay. Pinaniniwala ang kasabwat ng crime suspect. Dali-dali namang pinuntahan ng mga otoridad ang Ravi River na kung saan magpapakamatay ang suspect subalit wala silang nakitang tao o bangkay man lang. Ang 4 na kasabwat ng suspect ay inimbestigahan ng mga kapulisan at ikinulong. Ngunit kinabukasan ay natagpuan ang isa sa mga ito na wala ng buhay sa kulungan. Kwento ng mga kapulisan ay tinangka nitong tumakas, umakyat sa bintana ngunit ito ay nahulog. Subalit marami ang naniniwala na ang kapulisan ang may kagagawan sa pagkasawi nito. Mabilis naman na itinanggi ito ng mga otoridad. Dahil walang bangkay na natagpuan sa Ravi River, malakas ang paniniwala ng mga pulis na buhay pa ang serial killer. Kung kaya't nagkaroon ng malawakang manhunt operation ang mga kapulisan. Dahil malaya pang gumagala sa bayan ang naturang serial killer, ay nangangamba ang mga magulang sa seguridad ng kanilang mga anak kung kaya't pinagbabawalan nila itong gumala. December 30, 1999, isang di kilalang lalaki ang pumunta sa Daily Jang newspaper at doon ay inamin niya na siya ang nagpadala ng sulat. Dala-dala ang kanyang journal na may laman ng kumpletong listahan ng pangalan, edad, at yung kailan namatay ang kanyang mga naging biktima. Doon ay harapan niyang inamin na ako si Javid Iqbal, ang killer ng 100 kabataang lalaki. Ayon sa kanya, ayaw nitong sumuko sa mga kapulisan dahil sa seguridad ng kanyang buhay. Dagdag pa nito, wala siyang pagsisisi sa kanyang mga nagawang krimen at pinagyabang pa na sinabi na maaari pang umabot sa 500 ang kanyang mga naging biktima kung kanyang gugustuhin. Subalit 100 kabataang lalaki lamang ang kanyang misyon. Ayon pa sa kanya, nagawa niya ang krimen dahil sa galit at injustisyang naranasan niya sa mga kapulisan. Gusto nito umanong maranasan ng 100 mga magulang ang naranasan ng kanyang ina na labis ang pagdadalamhati bago ito namatay. Pagkatapos aminin at ikwento ang lahat ng kanyang ginawa sa chief executive ng Daily Jang, ay tinurn over siya sa mga kapulisan. Si Javid Iqbal ang ika-6 na anak ng isang mayamang negosyante sa Lahore. Ayon sa kanyang kapatid ay bata pa lang ay may katigasan ito ng ulo. Mahilig nitong saktan at patayin ang mga hayop at insekto
bilang laruan. Kahit may katigasan ng ulo ay kilalang matalino ito sa eskwelahan. Estudyante pa lang ay mayroon na itong negosyong recasting steel sa tulong ng kanyang ama. Binilhan din siya ng villa ng kanyang ama para doon manirahan kasama ang mga tauhan sa kanyang negosyo. Hindi nagtagal ay napansin ng kanyang pamilya ang pagkakaroon nito ng interes sa mga minor de edad na mga lalaki, kung kaya't ito ang kanyang kinukuha bilang trabahante. Dulan ang sasakyan na binili ng kanyang ama, palagi itong nag-iikot sa bayan. Ang kanyang punteriya, mga kabataang naglalayas at mga palaboy-laboy sa lugar. Kanyang magustuhan ay inaalok niya ng trabaho at matitirhan. Pagdating sa kanyang bahay ay doon niya ito tatakutin at pagsasamantalahan. Subalit isang beses ay minalas itong si Iqbal na ang kanyang mga niyayang kabataan ay nanlaban sa kanya. Nagbugbog ito ng gusto na kinakailangan pang dalhin sa ospital at hindi niya alam na nagsumbong na pala ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Pagkatapos magpagaling sa ospital ay diniretso sa kulungan at sinampan siya ng kasong sodomy. Habang nililitis ang kaso ay nandoon din ang kanyang ina para siya ay damayan. Labis na nagdadalamhati ang kanyang ina at nakita naman ito ni Iqbal. Meron na palang namumuong puot at galit sa isip at puso nito na magiging dahilan ng kanyang paghihiganti. Dahil sa impluwensya at pera ng kanyang ama ay hindi nagtagal at nakalaya din itong si Iqbal. Paglabas sa kulungan ay napag-alaman nito na binenta na pala ang kanyang negosyo at bahay upang mabayaran ang ospital at mga bayarin sa kanyang kaso. Ang natirang pera na pinagbentahan ay binili niya ng bahay sa lugar kung saan kilalang nakatira ang mga mahihirap. Ang paghuhumani nito sa mga minor de edad na kabataang lalaki at ang matagal nitong galit na kinikimkim kung kaya't nag-isip ito ng paraan kung paano niya maisa sa katuparan. Nagpatayo siya ng video arcade para panghikayat sa mga kabataan. Ang kanyang estilo ay maglalagay ito ng barya sa sahig at kapag dinampot ito ng bata ay bigla na lamang itong susulpot at sasabihin na ninakaw ang pera. Pagkatapos tatakutin niya ang bata na isusumbong sa kapulisan kung hindi ito sasama sa kanya. Pagdating sa kanyang kwarto ay doon niya na hahalayin at pagkatapos ay papatayin ang walang kalaban-laban na bata. Kagaya pa rin ng dating gawain ito, para makapangbiktima pa ng maraming kabataan ay pangakuan niya ng matitira na at trabaho ang mga naglalayas at palaboy-laboy. Ang ganitong estilo ni Iqbal ay paulit-ulit niyang ginagawa. Lumipas ang mga panahon, napabalitang maraming mga magulang ang naghahanap sa kanilang mga kabataang lalaki. Ang ilan sa kanilang napagtanungan ay nagsabi na huli nilang nakita ang bata sa naturang video arcade. Pagkatapos ng pagsuko at mga revelasyon ni Iqbal sa kanyang managawang krimen, ilang linggo ang lumipas, dala ng takot at naranasan ng hirap sa loob ng kulungan. Naging paiba-iba ang kwento nito sa mga otoridad at mga media. Itinanggi niya na hindi totoo ang mga kwento at mga kabataang pinatay ay gawa-gawa niya lamang ang mga ito. Dagdag pa nito ay hindi sa kanya ang dala nitong journal. Ngunit ang siyasating mabuti ay lumilitaw sa investigasyon na ang confession letter at ang kanyang journal ay isa lamang ang taong sumulat. Dahil sa maraming ebidensya ang nakalap, ay hinatulang guilty si Iqbal at ang kanyang mga kasamahan. Ang hatol ng korte, ikaw Javid Iqbal ay papatayin katulad ng ginawa mo sa iyong mga naging biktima. Sasakalin ka hanggang mamatay sa harap ng mga magulang ng mga kabataang iyong pinatay. Pagpuputol-putulin ng 100 bahagi ang iyong katawan at tutunawin sa asido at itatapon sa Ravi River. Subalit ang Interior Minister ni si Munaydin Haider ay umalma sa naturang hatol dahil labag ito sa Human Rights Commission. Bago pa man dumating ang araw ng kanyang pagbitay, ay noong October 9, 2001, natagpo ang wala ng buhay si Iqbal at kasamahan nitong si Sajid Ahmed sa kanilang selda. Ang dalawa ay natagpo ang nagbigti gamit ang kanilang mga kumot. Subalit ayon sa autopsy report ng kanilang mga bangkay, lumalabas na binugbog muna ang dalawa bago ito namatay. Noong January 28, 2002 ay ang petsa ng pag-release ng pelikula tungkol sa buhay ni Javid Iqbal na may pinamagatang The Untold Story of a Serial Killer. Subalit isang araw bago i-release ang pelikula, hindi nagustuhan ng kapulisan at gobyerno ng Pakistan ang pag-portray sa kanila sa pelikula, kung kaya't inalmahan nila ito. Dahil sa pagsuporta ng publiko at mga aktor sa pelikula,
o kaya't noong June 2, 2003 ay pinayagan itong maisapubliko.